Sa paglipas ng mga dekada, iisa ang pangalan na hindi mawawala sa usapan kapag tinalakay ang kasaysayan ng ating bansa, Ferdinand Marcos Sr., ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng marami tungkol sa kanyang pamumuno. Siya ba ay isang mahusay na lider? O may mga aninong bumabalot sa kanyang pangalan? Isinilang si Ferdinand Edralin Marcos noong Setyembre 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Mula sa pagiging isang magaling na estudyante, naging abogado at kalaunay pumasok siya sa politika. Mabilis ang kanyang pag-angat at noong 1965 ay nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa simula ng kanyang pamumuno, ipinangako niya ang bagong lipunan, isang mas disiplina at mas maunlad na bansa. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, maraming malalaking proyekto ang naipatupad. Nariyan ang mga tulay, kalsada at mga ospital. Inilunsad niya ang mga programang pang-agrikultura tulad ng Masagana 99 upang matulungan ang mga magsasaka sa palay. Ang kultura at sining ay binigyang halaga rin. Naipagawa ang Cultural Center of the Philippines at ang Folk Arts Theater. Marami ang namangha sa mabilis na pag-unlad ng infrastruktura. Binansagang Golden Age of Infrastructure ng ilan ang panahong ito. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang ihip ng hangin. Noong 1972, idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Ang dahilan daw upang supilin ang banta ng komunismo at siguraduhin ang kaayusan ng bansa. Ngunit sa likod nito, maraming Pilipino ang nawalan ng kalayaan sa pamamahayag at ilang libo ang nasangkot sa paglabag ng karapatang pantao. Maraming pamilya ang naghirap at nilabanan nila ang diktadura sa kabila ng panganib. Kinulong at pinatahimik ang mga kritiko. Isa itong madilim na kabanata para sa mga naulila at nawalan. Malakas ang kontrobersya ukol sa di umano'y nakaw na yaman. May mga ulat ng bilyong-bilyong dolyar na inilabas sa bansa habang si Marcos ay nasa kapangyarihan. Sa kabila ng mga paratang, may mga nananatiling sumusubaybay at sumusuporta sa kanyang pangalan. May mga nagsasabing siya ang pinakamahusay na pangulo na naging matapang, matalino at may vision para sa bansa. Matapos ang 20 taon sa pwesto, napilitang bumaba si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 dahil sa mapayapang People Power Revolution. Dito, lumabas ang damdamin ng mga Pilipino, pagod at uhaw sa pagbabago. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang taumbayan na ipaglaban ang kalayaan at demokrasya. Pinatalsik siya at ang kanyang pamilya, at ang EDSA ay naging simbolo ng pag-asa ng ating bayan. Ngunit ilang dekada na ang nakaraan, may ilan pa ring nagbabalik tanaw sa mga proyektong naiwan at sinasabing maisasabay pa ito sa asenso ng ibang bansa kung hindi lang natigil ang kanyang administrasyon. May mga matatanda tulad ng inyong mga lolo at lola na ang kwento ay tungkol sa mas murang presyo ng bilihin, mas ligtas na kalye at mas mabilis na serbisyo noon. Ngunit may iba rin na ang alaala ay mga gabi ng takot, pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, at pangulong masyadong mahigpit. Kaya narito ang tanong, si Ferdinand Marcos Sr. ba ay isa talagang mahusay na lider? O isang lider na may madilim na bakas sa kasaysayan? Ang sagot ay maaring nakatago sa ating mga kwento, karanasan, at aral mula sa nakaraan. Sa dulo, nariyan ang mga aral ng kasaysayan upang gabayan tayo kung paano pipiliin at hahatulan ang mga lider ng kinabukasan. Kayo, sa inyong pananaw, si Marcos Sr. ba ay tunay na dakila at nararapat tularan? O dapat ba nating tandaan ang kanyang mga pagkukulang? Mahalaga na tayo mismo ang magtanong, magalugad ang katotohanan, at matutong magpahalaga sa ating kalayaan, kasarinlan at karapatan. Nasa mga puso at isipan natin ang paghatol. Ang tanong ay, paano mo nais maalala si Ferdinand Marcos Sr.?